What's up sa inyo mga amigo? Alright. So for today's video mga amigo, nais kong ipaalam sa inyong lahat na itong Yamaha Sniper 155 ko ay 5 years na. Let's go! So yun na nga mga amigo, no? 5 years na tong motor ko. Ano-ano nga ba ang mga issues, no, na na-encounter ko dito sa motor na to? And then ano yung mga maintenance ko? Ano po ba yung naging sekreto ko kung bakit naging matibay pa rin tong motor ko? Or let's say umabot siya sa 5 years nang walang gaanong sakit sa ulo. So ayun nga mga amigo. Unang-una mga amigo, no, once kasi bumili tayo ng motor, meron ng issue yan mga amigo, no. Sa pagkakatanda ko nga, itong Yamaha Sniper 155 ko, which is ito yung pinakaunang model ng 155cc ni Sniper, 2021 model po ito mga amigo. Ang naging main issue ko dito is yung kanyang throttle cable. Ayan dito mga amigo. Kung matatandaan nyo, yung mga matatagal ko ng naging audience sa pagbablog at content ko is itong motor ko na Sniper 155. Naka RCB throttle cable nga ako before mga amigo, after kong maputulan ng throttle cable na stock RCB. Then ngayon takasago na throttle cable yung gamit ko ngayon. Pero no mga amigo, nagtagal naman siya kahit papaano itong takasago. Parang same lang din sila ng quality ng RCB. Pero sa RCB, believe din ako dun mga amigo kasi tumagal din talaga yung ano na yun, yung total cable na yun. And yung pangalawang issue ng mga amigo sa radiator niya. Kung makikita nyo, naka big radiator pa ako dati, kaya siya may ano dito, may mga putol na yung cover niya. Ayan. And ang ginawa ko, hindi ko na lang binilhan ng panibagong cover, hinayaan ko na lang yan. Naisip ko baka kailangan din ng motor to yung para may konting hangin na dumaan or mas maraming hangin yung masasagap ng makina. At makikita nyo mga amigo, no, ayan yung aking tambutso, yung pinaka-head nya, ayan, kalawang na. Yan yung patunay na 5 years na nga yung motor ko, and then lumalaban pa rin tong aking stock na tambutso, no? Pero dyan lang naman siya pagdating dun sa baba, wala na. Dito lang naman sa area na to. Naghahanap ako sa Lazada ng pwedeng pangtanggal dyan sa rust na yan. And yan nga, balik tayo sa radiator. Ayan, yung stock na radiator, yun yung pangalawang problema dito sa Sniper 155. Kung mapapansin nyo, kung kayo ay owner ng Sniper 155 mga amigo, makikita nyo sa group, laging hinanaing mga ka-sniper natin, no? Mga tropa na, mga amigo natin na naka-sniper din. Nag-overheat sila, nagbabawas ng coolant yung ating radiator. So ang pagkakaalam ko, ang sabi kasi ng ibang mekaniko mga amigo, no, hindi lang ibang mekaniko, halos majority ng mekaniko ng Sniper 155, maliit yung radiator talaga nitong 155cc. Compare natin sa version 1 and version 2 na 150cc, may parang same siya sa Uma Racing ngayon, na which is gamit ko, no. Yung Uma Racing na yan mga amigo, kasing kapal ng stock nung 150cc na version 1 and version 2, and mas makapal pala to ng konti, etong Uma Racing na to. And itong Uma Racing, subok na kasi to, kaya ito yung pinalit ko doon sa big radiator ko, na which is hindi ako comfort hub, kumbaga hindi quality, hindi maganda yung quality nung nabili ko ng big radiator, kaya nagpalit ako ng Uma Racing, which is ito, nasa 5k, 4-5, di ko matandaan kung magkano yung ano ko dito bili ko, pero nasa ganun, around 4-5 to 5,000 siya mga amigo. And until now, mag-iisang taon na to sa akin, all goods pa rin siya. Wala naman ako naging problema dito sa Uma Racing na to. Water pump natin, ayan. Yung water pump ko, hindi na po stock yan. MVR1 yung gamit ko mga amigo ngayon, no? Nakasalpak dyan. Kasi ang hirap hanapin nung pinaka buo na stock ng water pump ni Sniper 155. Kaya nag-MVR1 na lang muna ako. So ayan, 5 years later, no, 5 years ago, ito na nga yung Sniper 155 ko. Yung mga matatagal ko ng nakasubaybay sa sniper na content ng channel na to, itong aking front
shock is hindi po stock na yan mga amigo. Hindi na siya stock. Smoke po ito. Yan. Para sa akin, goods naman siya kung hindi siya pang daily yung motor mo. Pero kung pang daily, parang hindi ko siya may-recommend sa inyo. Para sa akin lang mga amigo, kasi subok ko na. Pangalawang oil seal ko na yan mga amigo, tumatagas na naman yan eh. Pero siguro nagbabalak ako na RCB nga ipalit ko dyan mga amigo, no? And itong smoke kasi pansamantagal ko lang talaga yan mga amigo. Mag-iisang taon na rin sa akin to. Inano ko lang, wala pa kasing budget para sa RCB na front shock. So punta tayo mga amigo sa gamit ko ngayon na chain sprocket. 1448 pa rin to. Ang brand nito is Motaro mga amigo. Ayan. Parang lapit naman. Ayan, Motaro yan mga amigo. At mag-isang taon na rin sa akin. Palitin na rin naman siya. Pero mga gamit ko pa rin naman siya. Siguro mga isa o 2 buwan, no? Kaya ko pa siyang tisin. Kasi ayan, okay pa naman siya. Hindi pa naman matalim or matulis yung kanyang sprocket. All goods pa rin naman yung chain niya. Yung Motaro na to mga amigo, pangalawang beses ko na nagpalit. Dati kasi naka-RK ako. Ngayon nag-Motaro muna ako kasi tipid-tipid muna. Kasi medyo may konting difference lang. Siguro mga nasa 500 to 600 yung yung dadagdag mo kung mag-RK ka na 1448. At dito mga amigo sa kanya mga inner fairings, ayan, 5 years. Yan na siya. Babakbak na. And which is para sa akin normal lang yan mga amigo, no? And by the way mga amigo, sa keyless, no, 5 years wala ako naging problema dyan. After 5 years, solid na solid at sulit na sulit. Para na rin sa security ng motor, no? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, kalat ang magnanakaw. And kaya nga mga amigo, nag Honda Click na version 4 na smart keyless din yung kasi subok ko na yung keyless. Sa loob ng 5 years, wala naman ako nag-i-issue doon sa keyless. Sa remote, oo, kailangan palitin yung battery mo, pero magkano lang naman battery mga amigo. Diba? Ang mahalaga doon ang seguridad ng motor mo. Lalo na mga amigo, yung mga walang parking, yun talaga ang mga target ng mga magnanakaw ngayon. Yung malayo yung parking nila sa kanilang bahay, no? Or sa labasan pa ng street nila. Uso yan sa mga Manila, no, mga amigo. Kaya ayun, doble ingat na lang kayo siguro. Kasi kahit ano pang gawin yung security, kung magnanakaw talaga, may paraan. May nakikita nga ako yung mga van, no, sinasakay nila yung motor doon. Ganun yung strategy nila ngayon ng mga magnanakaw. Kaya wala tayong lusot kahit anong seguridad pa natin sa motor natin. Siguro ang pinaka lang doon, yung alarm, no. Pinakamaganda ngayon yung alarm para tutunog talaga yung motor, para ma-alarma yung mga magnanakaw. So ayan mga amigo, yan ang tindigan niya after 5 years, no? Sulit na sulit, worth it na worth it. At ngayon titignan natin yung kanyang odometer. Ilan na nga ba yung odometer ng motor na to after 5 years? So yan, nagbiblink na yung susi, yung remote, no? Ibig sabihin palitin na yung battery. Saan na ba yun? After 5 years, 121,000 mga amigo. Alright! 121,000 na yung tinakbo ng motor nito after 5 years. At worth it na worth it mga amigo. No? Ang pinaka ko lang sa inyo, advice siguro. Siyempre, di ba sabi ko kung a while ago, sinabi ko, lahat ng motor ay may kanya-kanyang issue. Ang may babayo ko lang sa inyo, mayroon kayong dapat mekaniko sa motor nyo na trusted, or tulad ko, yung mga marunong lang sa sniper, yung mga mekaniko na kilala ko para ipayos ng motor ko, yung mga mekaniko na naka-sniper din, basta yung mga exclusive, no, na ex-sniper talaga ang shop. Marami yan dito sa Aron, Bulacan, Caloocan, kaya kahit pa paano sa mga piyesa, hindi ako nahirapan. Stock po ang tensioner nito mga amigo, no, ng motor ko. Wait lang mga amigo singit ko lang to. Itong plaka ko, no, itong plaka ng LTO ngayon, napaka selan. Ako parang hindi siya quality. Hindi maganda yung quality ng ngayon nila, yung plaka nila. No, ayan, no, kung makikita nyo, bakbak na.
Ang gara ng ng quality. So ayun mga amigo. Sisiningit ko lang, no. Stock pa rin pala yung natin, caliper. Both front and rear. Tapos yung ating rear shock, ayan, isang beses pa lang napalitan yan. RCB pa rin yan mga amigo. Siguro 3 years na tong RCB ko, all goods pa rin yan. Yung pinaka-issue lang dito sa RCB na rear shock ko is yung bushing na tinatawag. Tama ba ako? Correct me if I'm wrong sa pronunciation ko kasi Ilonggo ako mga amigo, no? So yung bushing na tinatawag, yung sinasabi nila ng mga mekaniko, yun yung pinaka-issue nitong RCB ko. Pero all goods pa rin siya until now, no? Nagagamit ko pa rin naman. Wala pa naman yung tunog na lagatok. Kasi yung maganda pa rin naman yung performance ng shock. Kumaga yung suspension, yung quality talaga ng RCB is solid, no? Pagdating sa mga aftermarket parts, no? Kaya subok na yan, RCB o ma-racing, yan talaga may i-recommend ko mga amigo. So mga amigo, i-sound check naman natin yung kanyang engine after 5 years. Alright. So ayan siya mga amigo, after 5 years. Ayan tunog ng kanyang makina. Stock yung tensioner. Stock pa rin yung tensioner nito mga amigo, no? After 5 years, napaka-solid pa rin, napaka-smooth pa rin ng makina. Tingnan natin dito sa kabila. Ayan. I think yung damper nito is palitin na. After 5 years, nagpalit na rin pala ako ng damper mga amigo, no? Sa Caloocan. Damper tsaka ng clutch lining. Pero yung damper, palitin na rin siguro ulit to. Di ko lang sure kung... Pero para sa akin, all goods pa rin naman siguro yung damper nito. Kasi parang normal lang yung tunog nito eh, no? Ito yung pinaka stock na sound ng Sniper 155. Yan. Kalawang-kalawang na mga amigo. Swing arm niya. Wala eh, wala tayong pambili ng mga half shifter eh. And after 5 years, ito na nga si Sniper 155 ko. Tumatakbo pa rin, walang pinagbago. So dagdag ko na lang din pala yung fuel consumption ko mga amigo. Isa sa nagustuhan ko sa Sniper 155, since ako'y isang practical na tao, kumbaga hindi ko afford yung mga mamahalin na kumbaga yung mga malalakas sa gas na motor ng mga higher cc, hindi ko afford yon. Kaya Sniper 155 lang pinaka the best. Pagdating din sa fuel consumption, ang average nito is 59.7 km per liter. Lalo na ngayon, mahal ang gas mo amigo, ang laking tulong nito ng Sniper 155 sa akin, no? Saan ka pa, diba? Pang daily talaga siya, pang trabaho, pang service sa trabaho, ganun. Kaya maasahan talaga tong motor. At no, basta manual mga amigo, no? Ayan, 5 years. Yes sir. Yung gulong ko sa front and rear, B-style pa rin yan. Hindi ko lang matandaan kung ilang beses ko nang palit yan. Siguro pangatlo na yan. Pangatlo o pang-apat yun. Hindi ko lang matandaan mga amigo. Hindi sabay lagi. Minsan nauna yung pinaka nauna kasi talaga yung nasa likod, no? Yung sa harap, yun yung pinaka nahuli. Ayan, makapal pa nga rin sa harap ko. Sa likod, medyo bago pa rin naman to. Pero ito yung napansin ko eh. Ito yung napansin ko sa B-Star. Mabilis mapudpud talaga yung rear. Siguro sa lahat naman, no? Kasi ito yung, andito yung bigat eh, sa likod. 3 years na rin yan siguro sa akin, no? Yung top box tsaka yung DC monorack. Kung makikita nyo, mapapansin nyo, pinakalawang na. Tapos ito, ayan, tingnan nyo. Kasi nasa implang ko na itong motor ko. Ayan, ito yung gas. Buti may top box ako na sec. Yan, hindi gaano nakapuruhan yung motor. At naka DC monorack yan mga amigo eh. Matibay talaga. After 5 years, yan na yan mga amigo. So ayan, maraming salamat sa inyong panunood. Kung may manunood man ulit, kasi marami akong nakikitang comments, no, na nagre-request na sana mag-update na ulit ako sa Sniper ko. Kasi matagal-tagal na yung huling upload ko, no, about sa content ko sa motor na to. Pasensya na, naging busy lang talaga ako. Basta maalaga ka lang sa motor, depende talaga sa user yan, kahit anong brand pa ng motor yan. Nasa owner lang talaga mga amigo, no, sa pag-aalaga mo. Ako nag-change oil pala ako mga amigo, 1,500 to 2,000. Madala lang ako mag 2,000, no, na odometer.
o 2,000 kilometer, no, na tinatakbo bago mag-change oil. Siguro nasa 1.6, yung minsan 1.8, no? Yun yung pagpapalit ko ng change oil ngayon. Tapos sa filter naman, alternate lang, no, mga amigo. Ito may ano, no. Pero natagal ko naman napansin to, nag-feed talaga tong area na to. Kasi dito yung ano ko, yung legs ko. Tapos ito yung pinakauna. Pero hindi naman siya ano, ganun pa rin naman. Siguro bibili na lang ako ng ano, panibagong pairings. Okay pa rin naman siya eh. Tapos ito, kaya nag-DIY na lang ako dito mga amigo. Maraming makaka-relate dyan. Yan, DIY yan mga amigo. Dalawang tornilyo na para wala na talaga ng kalabog-kalabog dun sa harap ng pairings kabilaan. Salamat sa inyong panonood mga amigo. Hanggang sa susunod at balitaan ko na lang ulit kayo, no? After 5 years, maraming salamat sa inyo sa mga patuloy na nanonood sa content na about dito sa Sniper 155. Ride safe mga amigo. Peace out!